Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1132 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga makikita natin? Sabay-sabay nating alamin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. Paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa pagbabalik ng barko na ang pangalan ay Great Eric. Ito yung barko nila Dory at Brogy na sakay nga ang mga bida natin. Sumisigaw nga dito yung batang giant na nakita natin nung nabisita sa Elbap sila Shanks. Sabi nga nito na nakabalik na daw yung Giant Warrior Pirate. Sabi naman nung babaeng giant na bartender ay mabuti naman daw at nakabalik na sila sa tamang oras. Lumabas ulit yung batang giant na ang pangalan nga ay si Colon. Tinawag nga nito yung mga captain ng barko. Tinanong nga niya kung hihinto sila sa bar para uminom pero sabi nga ni Brogy na hindi daw. Sinabihan naman ni Colon yung ibang mga nasa bar na mukhang dederecho na daw yung mga captain. Sabi naman nung babae ay ganun daw ba? Mukhang may mga bisita daw sila. Mas okay daw kung ganun ang gagawin. Kapag daw nagumpisa na yung mga yon ay baka abutin daw ng 3 araw nang walang hinto yung selebrasyon. Pumunta na daw itong si Colon sa Sunrealm. Dali na din daw nito yung paborito nitong si Ripley. Pati din daw yung tatay nila ay gusto din daw yon. Nagpasalamat naman itong si Colon sa babae. Tinanong pa ni Colon na kilala daw ba nito yung mga bisitang pirata nila Dory at Brogy. Nato lang daw kasi naging Yonko yon. Sinabi nga din daw yon ng captain ng Red Hair Pirate. At ito nga, sinabi nga ni Shanks kay Colon na wag daw nitong kakalimutan ng pangalang Straw Hat Luffy. Lumabas na nga si Colon pero nagsabi pa ulit yung babae na pakisabi daw sa mga captain nila na yung deliver ay dadating daw pagkatapos ng selebrasyon. Umuo naman itong si Colon. Hindi lang yung batang giant ang nakakita kay Dory at Brogy. Andito din sila Hyrodin at si Stanse na tuwang-tuwa dahil nandun na daw yung inaantay nila. Napatingin naman yung mga giant sa taas at nakita nila yung rainbow. Napasabi nilang ang mga ito na sakto daw. Mukhang kakagawa lang daw nung rainbow na yon. Pwede daw silang dumaan doon. Nagulat nga yung mga bida natin sa nakita nilang rainbow kasi sobrang laki at ang ganda nga daw. Umuulan daw kaya doon sa kabilang banda. Sabi nga ni Brook na yun daw yung unang pagkakataon na nakita niyang nang malapitan ng isang rainbow. Sabi naman ni Bonnie na napakalinaw daw nung rainbow. Sabi naman ni Jinbei na kitang-kita nga daw sa direksyon nila. Sabi naman ni Lilith na napaka-misteryoso daw talaga kapag nakikita niya yung rainbow. Sobrang ganda daw. Bigla naman nagsalita si Brogy na kakaiba daw ba. Dinodrawing daw yon gamit yung painter na hawak-hawak niya. Nagtaka naman si Jinbei na dinodrawing daw. Ginawa daw ba nila yung rainbow na yon? Sabi naman ni Brogy na oo daw. Eto na nga, nakasampa na sila sa napakalaking rainbow. Sabi nga nung mga giant ay kapag nalagpasan daw nila yung mga ulap ay makikita na daw nila yung lugar ng mga giant. Bigla naman sumigaw yung isang giant na malapit na daw sila doon sa paanan ng bundok. Paakyat na daw sila. Bigla naman nagsalita si Brogy at sinabihan yung mga bida natin na kailangan daw nilang kumapit sa kanila. Sabi naman ni Dory na babaliktad daw kasi yung takbo ng barko. Nagulat naman doon yung mga bida natin at ayun na nga, biglang bumaliktad yung barko habang umaandar yon. Kaya nagsigawan sila Brook. Makikita nga natin na parang nagsusurf yung barko doon sa rainbow. Sabi naman nila Dory at Brogy na yung mga village daw kasi ay nandun sa puno at mapupuntahan lang daw nila yung kapag dumaan sila sa rainbow. Pagkadating nga daw nila doon, agad-agad ay magse-celebrate daw sila. Naguluhan naman itong sila Frankie sa paliwanag ng dalawang giant. Wala naman daw sagot sa sinabi nila. Sabi naman ni Robin na yung rainbow daw kasi parang reflection lang daw yun ng liwanag kapag umuulan. Sabi naman ni Brogy na ano daw bang sinasabi nila? Pwede daw sakyan ng rainbow at tumawa na nga lang itong sila Dory at Brogy. Nang makarating na sila sa taas, yung barko nga ay eto na. Sobrang ganda nga ng tanawin at parang nasa dagat nga lang yung barko ng mga giant. Napasabi na lang ang mga ito na maganda daw kasi yung dating ng hangin. Okay daw talaga yon para maglakbay gamit yung rainbow. Yung rainbow daw kasi ay dumadaloy pero walang mga alon. Kapag daw naglayag gamit nga daw yon ay dadiretso lang hanggang sa gusto nito. Sabi nga ni Jinbei na kapag nakita daw nila Luffy at ng iba yung rainbow na yon, baka daw mabaliw yung mga yon sa ganda. Sabi naman ni Brook na siya nga daw parang nababaliw na. Sabi naman ni Frankie na pati daw siya. Tuwang-tuwa naman si Bonnie dahil sobrang ganda daw ng rainbow. Parang iba-ibang kulay daw ng dagat at may tunog pa nga daw na cute sa pandinig. Kasama nga nito si Robin na tuwang-tuwa din at nasabi na marami pa daw silang hindi alam sa mundo. Habang naglalakbay nga sila ay nakisabay nga itong sila Hyrodin at si Stansen. Tinanong nila kung nandun na daw si Luffy. Napatingin naman sila Dory at Brogy na nakisabay daw pala yung dalawa. Nakita naman ni Frankie si Hyrodin at binati nito na long time no see daw. Naalala naman ni Hyrodin si Frankie at tinawag na Iron Man. Sabi pa ni Hyrodin na ganun daw ba? Wala pa si Luffy. Sabi naman ni Stansen na nanghunting nga daw sila ng isang moose para lang sa mga bisita nila. Bigla naman nagutom sila Dory at Brogy dahil nga moose yung dala nila Hyrodin. Masarap nga daw yan. Sabi naman nila Hyrodin na teka lang daw, maganda
nagbabantay daw sila sa mga tira para daw yon kay Luffy. Sabi naman nila Dory at Brogy na ay oo nga daw pala. Sige daw, lipat ulit tayo kay Luffy at ito na nga, nakabalik na si Luffy sa tulay at sakto na nandun sila Gerd at Goldberg. Nagtaka nga si Luffy bakit hawak ng mga to yung Sunny. Tuwang-tuwa naman yung dalawa dahil si Luffy nga yung nakita nila. Kinausap nga ng mga to si Luffy at tinanong kung siya daw ba si Luffy. Ang cute daw. Sabi naman ni Goldberg na gusto nga daw niya yung mga tao at iba daw siya doon sa nakilala nilang isang giant. Yung weirdo daw na si Road ay di niya katulad. Hindi daw niya gagawin yung pagkulong sa mga to. Gusto daw niyang makipagkaibigan sa mga tao. Inawat naman siya ni Gerd na wag na daw yun pag-usapan. Mabait pala tong si Goldberg. Sabi naman ni Gerd na kilala daw niya sila Luffy. Napunta daw sila doon ng pwersahan, di ba daw? Kagagawan daw yun nung weirdo na si Road. Sana daw dinalang daw niya yun kilala. At nagsorry nga si Gerd kay Luffy. Yung may maskara daw ba yung tinutukay nito? Sabi nga ni Luffy. Sabi naman ni Goldberg na mukhang galing daw itong si Luffy sa underworld. Nalaglag daw ba siya doon? Nang marinig ni Luffy yon ay kinabahan nga ito bigla. At naalala niya yung pag-uusap nila ni Loki. Sabi dito ni Loki na tandaan daw ni Luffy yung pagkikita at yung napag-usapan nila. Huwag daw nito ipagsasabi kahit kanino yon. Si Luffy nga ay nagsisinungaling dito at pinagpapawisan nga. Napansin yun ni Goldberg at nagtaka bakit pinagpapawisan daw si Luffy kahit napakalamig daw doon. O sige daw, wag na daw intindihin ni Luffy yon. Okay lang daw. Ang mahalaga ay ligtas daw si Luffy. Akala siguro ni Goldberg na trauma si Luffy doon sa underworld lap trip. Sa kabilang banda naman andito yung ibang bida natin na nasa gubat ng Sun Realm. Natagpuan na nga sila ni Road. Gusto nga ulit kuhanin nito yung mga bida natin at ilak ulit sa Lego Kingdom niya. Kaso nga lang ito na, gumawa pala ng trap yung mga bida natin at ayan, nabagsakan ng malaking puno si Road. Dahil doon sa lakas ng impact kay Road, kinabahan nga si Usopp at sinabihan si Zoro na sobra daw yung ginawang trap nito. Sabi naman ni Zoro na okay na daw yun, di naman daw malala. Mas grabe daw yan kung inatake niya si Road. Sabi naman ni Sanji na o sige daw, ligtas naman na daw sila. Magpatuloy na daw sila at gusto na daw niyang makita yung village ng mga giant. Habang nandun nga ang mga bida natin, ay ito na nga, papunta na sa kanila itong sila Luffy kasama si Gerd at si Goldberg. Nakita nga nung dalawang giant na nandun na yung ibang mga Straw Hat member. Pagkarating nila doon ay biglang nilang inatake itong si Road at pinigilan nga dahil tatayo na naman ito. Tuwang-tuwa nga si Sanji dahil nakita na naman niya itong si Gerd. Pagkatapos ng atake na ginawa ng dalawang giant kay Road ay napasabi na lang si Zoro na di ba daw hindi na daw makikita na ginawa nila ng trap si Road. Sabi naman ni Usopp na tama daw. Sumigaw naman dito si Luffy at tinawag nga yung ibang mga bida natin. Nagulat din sila dahil nandun din yung Sunny. Itong si Gerd naman nagpakilala na siya si Gerd at kasama nga daw niya si Goldberg. Mga member nga daw sila ng crew ni Hyro din. Nagsorry nga ito dahil may mga na-experience daw silang di maganda nung napunta sila sa Elbap. Kahit na ang layo ng pinanggalingan ng mga ito. Sila na daw ang bahala na sumama sa paglilibot nila sa Elbap. Pagkatapos nun ay hindi na nga nakapagpigil si Luffy at inaya na si Usopp na dumiretso na at maglibot. Tuwang-tuwa naman si Usopp na sige daw, maglibot na daw sila at syempre kasama si Chopper, hindi magpapaiwan yan. Nauna na sila Luffy. Itong si Gerd naman, tinuro nga nito yung kinaroroonan ng village. Kapag daw diniretso nila yung mga puno at ulap na yon ay makita nga daw nila sa kabila yung village. Makikita nga din natin dito sila Nami, Zoro at si Sanji na nakaupo doon sa hinaharap ni Gerd. Syempre, tuwang-tuwa si Sanji kasi malambot. Ay nako, pagkatapos masabi ni Gerd yon ay nagpatuloy na nga yung mga yon papunta sa mga ulap na parang katulad sa Sky Island. Si Luffy nga dito ay nakangiti na at mukhang natatanaw niya na yung lugar ng mga giant. Dito naman sa kabilang banda sa barko ng mga giant, nasabi nga ni Brogy na ang Elbap daw ay may 3 level. Yung nasa taas daw ay tinatawag na Heaven Realm, yung nasa gitna ay ang Sun Realm at yung ibaba ay ang Underworld. Sabi naman ni Dory ay yung nasa level na pupuntahan nila ay marami nga daw doon ng mga village at doon din daw sila nakatira. Ang tawag nga daw doon ay ang Sunlit o Sun Realm. Sa sobrang laki daw ng lugar ay hindi mo nga makikita yung kabuuan nito. At tinuro nga ni Dory yung village nila. Namangha nga dito si Robin sa nakikita niya. At ito na nga, sa tinagal-tagal ng One Piece, makikita na natin ang kabuuan ng isa sa mga village sa Elbap. Sobrang ganda at ang laki ng village ng mga giant. May kastilyo din at mga rainbow. May mga poles din na nakapaligid. Syempre ang pinakamasaya dito ay itong dalawa na si Luffy at si Usopp. Napakatagal na nilang ninanais na mapuntahan to. Simula pa lang ng Little Garden Arc. At ito nga, makikita natin dito ang pangako ng dalawa na pupuntahan nila ang lugar ng mga giant. Tuwang-tuwa nga si Luffy at si Usopp ay naiiyak nga din sa tuwa at sa pangarap niyang natupad. Hindi lang yung dalawa ang masaya, pati ang ibang mga miyembro ng Straw Hat ay tuwang-tuwa at namangha sa ganda ng Elbap. Pero syempre, iba pa din ang saya ni Sanji. Natutulog lang siya. Lap trip. Habang pababa na yung barko ng mga giant ay nakita nga nila na nandun
nandun na sila Luffy. Pati nga sila Hyro din ay napasigaw na nandun na daw pala sila Luffy. Si Frankie nga ay nagulat dahil hinahanap nga nila itong sila Luffy. Nandun na daw pala. Sabi naman nila namin na dumating na din daw pala itong iba. Okay daw, wala nang problema. Pero bigla na lang napasigaw sila Luffy, Chopper at Usopp. Dahil nga nakita nila na sila Frankie ay nakasakay sa barko na dumadaan sa isang rainbow. Kaya ayun, gulat na gulat sila at gusto nga nung tatlo na sumakay din, love trip. May nasabi dito na pagpapakilala sa Elbap na itong sobrang ganda at misteryoso daw. Na Elbap ay may sasabihin lang daw itong nagnanarrate. Lagi daw tatandaan ng mga ito yung sasabihin niya na huwag nga daw masyadong magtatagal sa lugar na yon. Ayon nito kay Lewis Arnott, isang adventurer. Pagkatapos nito ay may makikita tayo na isang tao o nilalang na naglalakad sa kagubatan ng Elbap. Hindi matukoy kung sino to pero may suot siya na sombrero na makikita sa Wano. Sino kaya to? End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin. Ito na, nasa lugar na ng mga giant ang mga bida natin. At nakita din natin na ang village ng mga giant sobrang ganda. Pero sino kaya yung misteryosong tao na yon na nasa gubat? Magiging kakampi kaya ito o isa sa mga makakalaban ng mga bida natin? Alamin natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!